magandang umaga guys. Ang video na gagawin natin ngayon ay isa itong layout guide for water window station. Ibig sabihin yung sa mga mineral water station or sa igib tubig. Meron kasing nagtanong sa akin guys kung paano daw magkabit ng relay dito sa GY15A na timer board. So ito yung GY15A guys, no? Timer board. At ito yung sa likod niya, no? Nandito yung 7 segment. So kagaya nito guys, no? Ito yung image ng GY15A at ito yung likod niya, no? GY15A. Ngayon guys, car wash window machine, wala itong solenoid valve at saka wala itong water pump. Pero request niya ito, kaya nilagay ko dito ang solenoid valve at saka itong water pump. So, ang explanation dito guys, no, ipakilala ko muna ang mga parts na nandito. Ito yung water pump, solenoid valve, ito yung relay, ito yung male plug, at ito yung adapter, 12 volts adapter. So, ang gagawin natin dito guys, lalo na sa yung nagtanong, ang gagamitin nating adapter dito is yung 3 to 5 amperes. Huwag na kayong gumamit ng transformer kasi mahirap yung pagkabit ng diode at kapasitor. So, diretso na lang, no? Ito na lang adapter na 12 volts. Tapos 3 amperes or 3 to 5 amperes basta meron siyang solenoid valve. Kasi may nadagdag kasi na solenoid valve at saka kukuha din ito ng supply. So, kukulangin na ang 2 amperes kung 2 amperes lang gagamitin. So, kailangan 3 amperes, 3 to 5 amperes. So, meron na siyang universal coin slot. Tapos dito yung GY15A. Tapos dito yung push. Importante sa water station guys, kailangan meron siyang push button. Kasi pwede mo siyang ma-push, pwede mo siyang mapindot. Tapos pindutin ulit, mag-resume siya. Push and resume ito guys. I-explain na natin guys, no? Ilagay ko na lang itong diagram natin sa screen para makopy ninyo, no? So i-explain natin ang operasyon nito. No? Ito yung mga wiring diagrams niya guys, no? So i-explain natin. Itong ginawa nating layout guys ay customize ito guys. Ibig sabihin pag masira yung pag masira yung adapter mo, pwede mo lang palitan agad-agad, no? Kasi hindi ito nakahinang sa ibang mga wires. At itong female jack niya guys, no? Ito ang gagamitin nating adapter guys, no? Ito ang gagamitin nating adapter. Meron siya dito sa dulo niya, isaksak mo lang dito, no? Tapos dito, isaksak mo lang dito sa ano. So gagamit tayo guys ng dalawang outlet, no? Meron siyang internal outlet, no? Ipasok mo ito doon sa loob ng box mo, tapos ito dito sa labas ng outlet niya. Ito yung tinatawag na external outlet. Dito sa ating picture, nilagyan ko ng wire kasi wala akong mahanap na image na nakasaksak yung adapter. So, nilagyan ko na lang ng wire connection niya. Tapos dito, saksak dito. No? Kailangan guys, no? Maghinang tayo dito ng wire. No? Ito yung sa positive niya guys. Ito yung sa negative. No? Huwag nating i-series ang connection dito sa ating power supply kasi pag nag-trouble, kailangan mo pang tanggalin yung mga nakasabit sa kanya, no? Yung mga series connection niya, no? So, kailangan i-separate natin yung power supply ay maghinang tayo ng ibang power supply na dito tayo kukuha patungo dito sa ating relay. So, kagaya nito guys, oh. Ito yung positive. Nilagyan ko ng pulang wire, 12 volts. Ito yung negative. So, ganito ang mangyayari dyan, no? Ito na. Ito i-explain natin dito. So dito, makita na natin yung wire na pula, yung positive. I-connect natin dito. No? Meron siyang dalawang pin. Meron din siyang wire, kagaya nito. Nakasuksok na sa pin. So ang operasyon nito guys, ito yung internal relay at siya yung mag-trigger sa external relay. Ibig sabihin, pag naghulog tayo ng barya dito sa ating coin slot, matrigger itong internal relay and then siya rin mismo ang mag-supply ng power para ma-activate itong ating external relay. So,
ito guys, ito yung 12 volts, no, na wire. I-connect natin dito sa isang pin, no? So 12 volts, papasok siya dito, no, sa relay, internal relay, and then lalabas siya dito. Pag naghulog tayo ng barya dito, so ma-activate ito, no? Ito not connected ito, no, itong dalawang pin. Pero pag naghulog tayo ng barya, dahil sa magnetic force niya, magkukunik itong dalawa. So papasok dito ang 12 volts. Pag naghulog ka ng barya, tapos lalabas siya dito, tapos diretso siya dito sa 85 sa ating external relay. So ito lang 85 guys, ang dumaan dito. Tapos itong negative, no, na wire na itim, diretso siya dito sa 86. Ang ating solenoid valve, 12 volts ito ha, 12 volts. So ibig sabihin pag 12 volts, dito siya kukuha ng power dito. No? Dito siya kukuha ng power dito. So, meron tayong ginagawa ditong series connection, no? Ito yung negative. Dayon, nilagyan natin ng connection papunta dito sa isang pin ng solenoid valve. And then, itong positive na galing dito sa ating relay, no? Dito natin ikabit ang ating isang pin ng ating solenoid valve. Huwag dito ikabit. Huwag dito ikabit guys. Kasi kung dito mo ikabit, mag-activate ito kahit wala siyang hulog. No? Itong ating mill plug, kabit natin dito guys, oh, sa ating internal na convenient outlet. No? Kabit natin dito, tapos idiretso natin dito sa number 30. No? And then itong line to, ito yung line 1 ha, ito yung live. No? Papunta dito sa number 30. At itong line to, yung ground, ipasok natin dito sa outlet, tapos lalabas siya dito, no? Direct siya dito sa external outlet. So yan, may connection na ang ating external outlet. Pero ang dito sa line to niya, dito natin i-connect sa 87. So ibig sabihin, pag naghulog tayo ng barya dito, itong line to, itong ating relay na kumuha siya ng power dito, paghulog natin ng barya, itong dalawang wire, magiging connected na sila. No? Dahil na-activate ito, ma-activate din ito, itong power dito sa 87, didiretso na siya dito sa ating outlet. Tapos yung itong outlet na to guys, mabuhay lang itong outlet natin kung mayroong maghulog dito ng barya. Pero pag walang maghulog, wala itong power. No? Dahil meron siyang relay. So, ganito ang ating water pump. Dito natin isaksak, no? Kagaya din sa mga car wash, window machine, dito natin isaksak. So, paghulog ng barya, itong ating solenoid valve, mag-open ito guys. No? Dito papasok ang tubig. Tapos, under ng ating water pump, no? Nakakonek ito dito sa, dito, so lalabas na yung tubig. Itong ating internal outlet guys, na meron siyang mill plug, doon natin ito isaksak sa ating main source, no? Galing sa ating bahay, yung mga main line natin, meron tayong main line, doon natin isaksak itong mill plug para magka-power itong ating outlet. No? So, ganun lang guys ang explanation. No? Tapos yung nagtanong sa akin, nalimutan ko kung sino yun, magtanong ka lang boss kung ano pa ang mga kulang, ano pa ang mga hindi mo naintindihan dito. Tapos re-replyan kita. So ganun lang guys, ganyan lang, no? Guys, ang ating ano. So sa next time guys, gagawa ako ng video kung paano setting nito, paano maglagay ng oras, no? Sa ating sa ating GY15A. Ayan guys. So salamat.